Okay. Ayan. Paano ba i-hide tong... Minsan kasi pag sa recording, nakikita yung mga mukha nung ano eh. Hindi nakikita yung PowerPoint. Teka. Ito hindi ko pa to ma-perfect eh, pero papaturo ako sa mga magagaling sa ganito. Yung pag... Wala pa. Ayan. Sige. Ayan, good evening everyone. Ayan, start na tayo, 6 o'clock. Ano tayo, on time palagi. Good evening, Ayan, boss. kailangan. Ayan. So, yung ano na tayo ngayon, clause 10, imagine, yung mo, parang nung in-execute ko to, parang sabi ko, wala lang, in-start ko lang siya, tapos dire-diretso na siya. Ayan. So, ayan, good evening, Miss Angel, Boss Angel. Live pillow, yan. Okay. So, Oh, good evening, Miss Light ah, Pillow. ayan. So, clause 10 na tayo, improvement. Sa improvement, dito natin i-discuss yung paano natin ina-address yung mga improvement na nakikita natin or paano natin makikita na ano yung dapat nating i-improve. Ayan. So, konting ano lang tayo, recap lang tayo. First, pakilala muna pala ako kasi kung first time na nakakanood nitong recorded video, episode 10 na to, kung first time mo, panoorin mo muna yung episode 1. Ayan. And yun nga, yung sa episode 1 hanggang 4, ayan, ito yun yung clause 4, context of organization. So recap tayo, kailangan malaman nyo muna ano ba talaga ang business natin, 'di ba? Kasi mahirap mag-business kung yung business natin, doon pa lang hindi natin alam kung ano talaga yung business natin. Mahirap 'yon. Kasi hindi mo alam kung ano yung gusto mong maging. 'Di ba? Kumbaga sa estudyante, anong course yung kukunin mo or anong career yung kukunin mo or dadaanan mo. So mahirap pagka umpisa pa lang hindi natin na-identify ano talaga yung scope ng business natin. Kasi pwede tayong maligaw, pwede tayong gumawa ng mga action or steps na hindi naka-align doon sa scope or yung gusto natin puntahan ng business natin. Yan. So yun yung sa context. Then sa leadership naman, diniscuss natin dyan ano ba yung kailangan gawin ng mga leaders or ng mga managers or business owners, mga organization chart, responsibilities, yan, nandyan yan sa leadership. Then the planning naman, nandyan yung mga targets, objectives and targets ng mga departments or ng business natin. Nandyan din natin diniscuss yung risk, tsaka mga opportunities, nandyan. And sa clause 7, yung support, andyan yung paano minamanage yung mga resources, paano nalalaman ano yung kailangan na resources, competence, awareness, nandyan din. Communication, paano ba nakikipag-communicate? Through Viber ba? Through Messenger ba? Through text? Radio? Dapat naka-identify yan kung anong communication yung gagamitin. And syempre yung pag-document ng mga information natin, nandiyan sa clause 7 yan. Then clause 8, nandiyan yung operation. Diyan makikita yung checking ng mga products and services na pasok dapat sa quality. Na-check lahat yung dumadating and lumalabas. Yung mga na-produce ng mga production natin is 100% or 99% na pasok doon sa expectation ng mga customers. Then, yung check, clause 9 last week, yan, performance evaluation. Ito, dito naman yung parang kailangan meron tayong interface, yung mga dashboards natin nandito. Kailangan natin minomonitor monthly yung mga importanteng mga datas like sales, expenses, production, competency, ano pa ba? Yung mga deliveries, inventory, so nandyan, dito yan sa monitoring. Pati sales, siyempre kasama. Then auditing, nandyan din yung auditing. So ang auditing ay based on evidence dapat and dapat versus doon sa process natin. May basis siya or sa ISO. And management review, nandun din dinidiscuss ano yung kailangan i-discuss sa management review or yung MANREV, ang tawag namin dyan. Para siyang general meeting. Sa amin, ang general meeting namin, MANREV na. Hindi na kami gawa pa ng ibang general meeting. Not unless may problem na malaki. So, MANREV, quarterly sa amin. So, dun chine-check kung yung mga lahat ng mga programs, mga projects, mga targets is nahihit ba
Sa Manrep pala, dagdag ko lang, pwede kayong mag-issue ng kappa or yung parang ticket kung may makita kayo sa Manrep during the meeting. Bawa, hindi na hit nung itong isang department yung target niya. Pwedeng bigyan ng kappa or corrective action and preventive action report. Ayan. Then, clause 10, sorry. Clause 10, nandito na tayo sa clause 10 ngayon. So, may question ba or meron bang, pwede bang mag-chat? Teka lang, hindi ko makita yung, yung chat. Ayan. So, baka meron ba kayong question para doon sa mga previous clause bago tayo mag-move sa clause 10? Pwede nyo i-chat lang dito sa chat box, then sagutin natin later. Okay? Ayan. Then, clause 10. Ayan. So, sa clause 10, learners will understand the importance of continual improvement. So, improvement, maganda tong clause 10 kasi ito na yung final, final phase. So, after the improvement, so balikan natin. Ito yung mali ko before. Dati akala ko, pag improvement, ano na yung next step? So, balik uli sa planning. So yun yung cycle niya. 'Di ba parang plan, do, check up. After the clause 10, ma-identify niyo yung improvement, ito yung mga i-improve. Pagpaplanuhan niyo ngayon, babalik kayo dito sa clause 6. Pagpaplanuhan niyo ngayon, ano yung mga na-identify niyo na improvement? I-check niyo na uli, magre-risk uli kayo, opportunities. So cycle siya. 'Yun. So yun yung focus nitong clause 10. And meron tayo yung clause 10.1. Ayan, ang general niya is action to meet customer requirements and enhance customer satisfaction. So sa clause 10, dapat, ayan, ito yung mga kailangan gawin. Kailangan meron tayong mga action to improve yung products and services natin. Meaning, huwag tayong makontento na ito yung product natin ngayon, kailangan meron tayong i-improve or continual improvement siya or service natin. Ibig sabihin, sa service, example sa ano bang pwedeng gawin sa service? Example, ang delivery time mo 7 days. Paano mo siya i-improve? Pwede mo siyang targetin ng 6 days. 'Di ba? Parang ganon. So, pwedeng ganon yung pwedeng improvement. Or sa product naman, example, yung product mo mas matibay, yung mga ganon, or mas masarap kung pagkain yan. Kailangan mag-ano tayo ng mga improvement actions na pasok doon sa requirements ni customer. Siyempre, dapat pasok doon sa ini-expect ni customer. Pero, hindi tayo titigil doon sa ito yung gusto ni customer. Kailangan mag-ano tayo na baka sa future, mag-iba yung gusto ni customer or yung requirements ni customer. Example, sa amin, meron akong product na paper. Clean room paper ito, clean room paper. So, specialized na papel siya. Tapos sabi ko sa customer, sir, ba't hindi na kayo kumukuha ng papel? Sabi ganun. Sabi sa akin ng customer, ay wala na kami, digital, na kami, digitalization na kami. Naka-tablet na kami, yung mga tao namin. So from that, hindi ko na check. Okay naman yung product. Ang ganda naman ang ganda naman nung product. Kumbaga, sinusunod naman yung requirements ni customer. Ang problem, hindi ko na-anticipate yung future needs niya. Ibig sabihin, like ngayon, digitalization na, hindi ko na-anticipate na mawawala yung papel. Diba? So, from that, nagkamali ako doon. Hindi ko nakita yon. So ngayon, parang ngayon, chinecheck ko, baka kung doon papunta yung direction ng mga clients or ng market, baka kailangan ko na magbenta ngayon ng tablet. 'Di ba? So, parang ganon. Yun yung example ko dito sa letter A. Naintindihan ba? Type 8 naman kung naintindihan. Kung may natutunan dun sa example ko na yun. Ayan. So, yan. So, kailangan i-check din natin yung future needs. Itong mga text na nakalagay dito sa slides ko, ito mismo yung actual words, actual sentence dun sa ISO standard. So, yun na yung ginamit ko dito para talagang maisa-isa natin. Kasi final episode na to eh. Pero yung mga ibang slides, more on siya, parang summary lang. Pero ito na yung actual. Nilipat ko na sa slides. Di ba? Ayan. And letter B, correcting and preventing or reducing undesired effects. Example, may dinideliver tayong, example, sino ba mga nandito? Yan, si John Ray kanina, di ba? Fabrication. So, ibig sabihin, sa 10 gawa niya, is
dapat 100% quality ang product. Pero minsan hindi natin maiiwasan. Example, sa production, meron tayong 10 units na ginawa, kung anong product man yan. Minsan nagkakaroon talaga ng isang sablay, pero ang kailangan nating ma-prevent dito, sa 10, may gawa na tayo, ma-check natin na itong isa sablay. Hindi siya makarating doon sa customers. 'Di ba? So yun yung first step na pwedeng gawin. Kailangan ma-check muna bago ibigay kay customer or i-deliver na pasado sa QA ito. Ibig sabihin may QA dapat. Ayan. And so yun, pag nakita na natin na ganyan, madi-deliver natin 100% pa rin. Pero yung next na action na pwede natin gawin is preventing naman. Ay ano, correcting. 'Di ba? So, paano natin i-correct? I-check natin bakit nagkakaroon ng error. 'Di ba? Bakit nagkakaroon ng defects? So, yun yung next step. So, ganun yung ano sa letter B. So, kailangan bago makarating kay customer, mapigilan natin, ma-prevent natin na makarating sa kanya yung mga products and services natin na hindi pasok doon sa expectation nila or sa quality na yung ine-expect nila. Ayan. And letter C, improving the performance and effectiveness of the quality management system. Yung kanina, yung pinakita ko, sige, balik natin. Ito, ayan. So, hindi lang yung products and services yung kailangan nating i-improve. Kailangan natin i-improve lahat ito. Yung nandito. So, example, yung competency. Kailangan i-improve natin yung competency natin, yung competency ng tao natin. Di ba? So, ganun. And, kailangan i-improve natin yung resources. And, kailangan i-improve natin yung monitoring. Lahat, kailangan i-improve. So, yun yung letter C. Ayan. So, paano natin ma-improve? Like yung sinabi ko nga kanina, kung 10 step yan, kung kaya natin gawing 9 step, o di ba, halimbawa 9 step na ngayon, sa susunod, gawin natin 8 step. Di ba? So, mas from that, mapapaliit natin yung time, kasi time is ano may equivalent na cost yan Di ba? Or example, meron, like sa amin, meron kami tinatawag na cross-docking sa logistic and warehouse to. Sa cross-docking, example, may order sa amin yung client, hindi non-stock namin yon. So pagdating sa amin ng product, example, kanina umaga may dumating, deliver agad namin yon. Hindi nandun lang yun sa dock namin, hindi na yun papasok sa mga racks namin or papasok siya sa inventory, pero out agad yun. So from that, less lang yung cost, walang storage cost na naganap. Or yung actions, konti lang yung step kasi bababa lang sa dock, tapos next, i-atras lang yung truck namin, ikakarga na, i-deliver na. So wala na nangyari na pag-transfer ng goods sa mga paleta. 'Di ba? So mas minimal yung expense or yung cost. So from that, maganda yon yung cross-docking. Ang problem lang naman nun, hindi siya pwedeng gawin palagi yung cross-docking kasi what if matagal dumating yung products, kailangan na ni customer. So, babagsak na naman ngayon dito sa letter A. 'Di ba? Kasi, bawa, kailangan na ni customer ngayon ma-deliver, matanggap ni customer ngayong araw, hindi dumating. So, problem yon. 'Di ba? So, magkaka-problem tayo sa A. So, may mga time lang na pwedeng gawin yon. So, yun. Kailangan ma-improve na. Example yun ng improvement sa performance. Ayan. Then, saan na yan? Ayan yung example ng mga improvements. Ayan, nasa baba is corrective action, continual improvement, and breakthrough change or innovation and reorganization. So example ng mga improvements is like sa amin, ilang beses na kami nagre-reorganization. Sabihin, i-check natin kung baka kailangan nating i-reorganize para maging efficient yung business, yung process. 'Di ba? Baka may problem. Like meron sa amin bago yung marketing, bagong department kasi sa amin yun. Ngayon, ang marketing campaigns namin dumadaan pa sa auditor, parang bago ma-post. So ngayon, tatanggalin namin yon. Si marketing, i-make sure na lang, bibigyan namin ng accountability si marketing officer ko na dapat lahat ng before niya i-post, double, triple check niya muna lahat ng details. So ganun. So from that, nakat na yung yung pag-transfer anong tawag dito? Nabawasan ng step, 'di ba? Instead na may approval pa, sarili na niya. Pero kailangan maging expert muna siya.
So, ganun yung mga example ng pag-improve. And innovation, like ngayon, yung gumagamit ako ng, yan, nandito naman yung may mga umaten dito. Gumamit ako ngayon ng mga Notion, gumagamit ako ngayon ng CRM, mga application. Ayan. So, part yon ng change. Pero ang ginagawa ko, pag ganun, ang gagawin nyo is, mag-ano muna kayo, bullet muna kayo. Ibig sabihin, gamitin nyo muna siya, pero hindi siya magiging, parang example, meron kayong 5 tao, paggamit nyo muna sa 1 tao. Huwag nyo muna ipagamit sa 5. Parang testing muna. Tapos pag okay na lahat, na-check na, walang problema, saka nyo paggamit sa lahat. So ganun yung pag-implement ng mga change. Huwag nyo muna i-implement sa buo. I-testing nyo muna kung effective siya. Pag hindi siya effective, edi huwag nyo na ituloy. Sa akin, isa pang ginagawa namin na practice is interns. Yung mga interns, doon ko pinapagawa. Like ngayon yung Soho CRM. Teka lang type ko para pwede yung Soho CRM. Ayan. So ano siya, isang app siya for customer really pang sales na app siya. Ayan. So intern ngayon yung nagpa-practice ngayon yan, tinetesting namin. Tapos yung Notion, ako muna yung nag-testing. Tapos ngayon, mga managers, after ng mga managers, yung mga staffs. Ayan. So yun yung mga example ng correction, ay ng improvement. And, ayan, bago tayo pumasok may question ba about dun sa improvement? Kung may question, chat lang kayo. Tapos sagutin natin yan mamaya. Okay? Bago tayo pumasok dun sa 10.2, kailangan ko munang ituro ito like nung kanina sabi ni John Ray kanina na yun nga yung mga terms. Ito lagi niyo maririnig ito pag nag-ISO kayo, yung non-conformity. So ano bang meaning ng pag sinabing non-conformity? Ibig sabihin refers to a non-fulfillment of a requirement in ISO 9001:2015 or kung anong system man ito. Pero dito sa atin dahil ISO 9000 yung ano natin, sa 9001 tayo. Example, non-fulfillment. Example, meron dito sa A, B, tsaka C. Meron kayong hindi ginagawa dyan. Example, hindi nyo ginagawa itong letter A. Wala kayong evidence. Bawa, inaudit kayo. Pag sinabing, nasan na yung mga for improvement ng products and services nyo? Yan, parang ganun. Pag tinanong yun, tapos parang wala kayong maisagot or wala kayong mapakitang evidence, automatic, non-conformity yon. So, yun yung example. Or ano pa example ng non-conformity? Pag sinabing, example, meron ba kayong monitoring ng competency nyo, ng mga tao nyo? Or meron bang parang basis para ma-check kung ano yung competency ng mga tao? Pag wala kayong masagot, may non-conformity kayo dito sa 7.2. So ganun siya, yung non-conformity. Ibig sabihin, versus dun sa 9001 system, yung mga clause na binanggit ko, kailangan kumpleto yun. May masasagot kayo doon or may evidence kayo. Yun. Naintindihan ba yung non-conformity? Type 8 naman kung naintindihan yung non-conformity. Ayan. Ayun, thank you, thank you. Ayan. So yun yung pag sinabing non-conformity, automatic may kakulangan doon sa requirement. Kasi yung requirement ni ISO, ano lang yan parang basic requirement lang yan. Meron pang mas mataas dyan na requirement which is yun yung performance. Sa ngayon, kailangan lang ma-hit natin yung requirement. Pag na-hit na natin yung requirement, yung susunod na level, mas mataas doon sa requirement, yung performance na. Ayan. So non-conformity, naintindihan na, ibig sabihin may kakulangan doon sa requirement. And next is the correction. Ito yung action taken to eliminate detected non-conformity. So pag correction, ibig sabihin mabilisan ito. So yun yung correction pag sinabi natin correction, mabilisan. Ibig sabihin, within 24 hours, kailangan makorek na agad. 'Di ba? So pwede kayong mag-chat dito, ano ba yung mga problem nyo? Tapos magbibigay tayo ng mabilis na correction. Pag may chat nyo pag may problem kayo, magbigay na kayo ng problem. Tapos tayo ng correction, corrective action, tsaka preventive action. Magsasample tayo. Ayan. Type nyo lang dito babasahin ko mamaya. Then pag corrective action, ibig sabihin, ang eliminate na natin dito yung root cause ng problem. Doon sa correction, ang eliminate lang natin yung non-conformity. Ibig sabihin, mabilisan lang na correction yun. Tapos yung corrective action is
yung root cause mismo, yung ano ba yung cause ng problem na yon. Then the preventive action naman, yun naman yung hindi pa nangyayari yung cause pero pine-prevent mo na mangyari yung cause. 'Di ba? So bigay tayo example. Ito, sino na, ayan, kulang ang materials na request. Sige, after nitong bubong, try natin yan. So, dito tayo sa bubong muna. Sino dito yung tumulo na yung bubong nyo sa bahay? Type 3. Yung ibig sabihin may yan, tumulo na yung ano, 'di ba? So dito sa example natin na ito, ang non-conformity syempre, yung pagtulo ng tubig, dapat kasi hindi naman tumutulo yan, 'di ba? So yun yung non-conformity. Then, ayan, sige, may mga nag-chat pa. Pati luha, tumulo na din. Ayan. Sige. So, yun. Ang correction natin dito, ano bang correction natin? Pwede tayong maglagay ng timba. Tama ba? Kung umuulan pa, pwede tayong maglagay ng timba. So, yun yung correction. Sige, chat natin yung ano natin. Non-conformity, conformity, leaks. Ayan. So, ang correction natin, pwede natin tayong maglagay ng timba kung umuulan pa. Kung hindi na umuulan, pwede natin tapalan ng yung mga tapes na Bulkasil. Diba? Bulkasil. Or brand ba yun? Hindi ko alam. Basta yung pantapal, mabilis ang pantapal. So, yun yung correction. So, ngayon, ano ngayon ang corrective action? So, ang corrective action, ano ba yung cause? Ano ba yung root cause? So, ang pwedeng root cause niyan is ah hindi nalilinis yung hindi nalilinis yung alulod kung bago pa yung yero, 'di ba? Or pwedeng may nakaangat na ng mga tornilyo, yung ano bang tawag dun sa bubong. Basta may tornilyo yun eh. So baka meron na natuyo na yung bulkasil doon. So yun yung ano ngayon ang correct yan text screw. Ayan, so tama. So yun. So yun yung mga pwedeng root cause niya. So paano nga ngayon natin i-correct yung root cause? So mag-aano tayo ng lilinisin natin yon, tatapalan natin ng bulkasil or aayusin natin yung text screw. Ayan. So ngayon, ayun na yung corrective action. The next is, ano ngayon yung preventive action? Sa preventive action naman, pwede tayong maglagay ng maintenance schedule. Pwedeng, ibig sabihin, pwede natin mag-repaint tayo. Meron tayong quarterly o semi-annual na pagre-repaint ng bubong, paglilinis ng alulod, pag-check ng tech screw, 'di ba? So, yun yung preventive action. Or, halimbawa, upon maintenance, makita natin sobrang bulok na talaga yung yero. Baka kailangan na siyang palitan. So, yung part yun ng preventive action. Naintindihan na yung pagkakaiba? Type 8 naman kung naintindihan. Yung pagkakaiba ng correction, corrective action, tsaka preventive action. Ayan. Thank you. So, yung meron dito kanina example si John Ray. Kulang ang materials na ni-request ni fabricator. Kulang ang material. So, yun yung non-conformity. Kulang yung material. So, hindi magagawa yung production, yung product, or hindi mag-i-start yung production. Yun yung non-conformity. Ang next, ang correction natin dyan is bumili. Bumili agad ng materials na kulang. Ibig sabihin, example, mag-source or basta bumili. Yun yung correction eh. Kasi wala namang ibang pwedeng gawin dyan eh. 'Di ba? So, yun yung, maingay. Ayan. So, yun yung pwedeng correction natin. Bumili agad. Then, corrective action natin is, tawag dito, kailangan ma-check mo na bakit kulang. Kailangan malaman yung root cause. Bakit kulang? 'Di ba? So ngayon, pwede kayong ito medyo marami kasing pwedeng corrective action dito eh. Sa example natin na ito. So ngayon, kailangan muna malaman ano yung root cause. Sige, tayo. Root cause. Ayan. So ibig sabihin, ano yung root cause nung problem? Paano ba malaman yung root cause? Meron tayong tinatawag na fishbone diagram. Ayan. Try nyo i-check yung fishbone diagram. Kasi hindi ako pwedeng magbigay ng root cause eh. Kasi baka mamaya mali hindi kumpleto yung details eh. Kailangan may analysis ito. Pero pwedeng example dito, hindi nasama sa listahan, di ba? Pwedeng hindi na ilista yung materyales, or yung bumili ng materyales is hindi niya dinouble check yung listahan. Kumbaga kasama naman sa listahan pero hindi niya na double check kung kumpleto yung nabili niya dun sa supplier.
'di ba? Or pwedeng nag-deliver si supplier, tama naman yung listahan, tama na check naman, pero nung dineliver kulang. Hindi pala na-check nung supplier. So si supplier ang may problema. 'Di ba? So ang daming root cause, 'di ba? Ang daming pwedeng root cause. Pero from that, kung ano yung mga root cause na yun, yun yung pipigilan natin ngayon na mangyari. Yung ay na i-correct. Yun yung i-correct natin. So ibig sabihin, i-check muna natin yung list. Ayan, tulala yung employee. So, ang pwede nating corrective action dyan, dapat yung checklist, ma-check muna nila ng maayos. Kumbaga may checklist dapat. So, yun yung pwedeng corrective action. The next is, si supplier, ma-confirm muna na kumpleto yung i-deliver sa atin. 'Di ba? So yun yung mga corrective action na pwedeng gawin or i-orient si employee na ganito ang dapat step pag may bibilin. 'Di ba? So corrective action yun. Anong preventive action? So ang preventive action naman na pwedeng gawin is i-orient si employees para maging tumaas yung competency niya. Pwede ring si supplier is kumuha kayo ng magaling magaling na supplier. Sabihin, i-check nyo yung performance ni supplier. 'Di ba? Kung na maayos sila kausap, meron silang QA, meron silang ISO din, meron silang sistema pag nagre-release sila ng products. So yun yung preventive. So ang daming pwedeng gawin, 'di ba? So naintindihan ba yung example? Ang dami, no? Ang daming parang kulang lang ng materialis pero ang daming gagawin. Pero yun nga, kung lagi siyang nangyayari, kailangan siyang gawa ng action. So from that, mag-i-improve tayo. Mas magaling na yung supplier na makukuha natin, mas less na magkaroon ng downtime. Kasi yun yung iniiwasan natin magkaroon ng downtime. Pag kulang ng materyales, hindi makakapag-production. Ayun, naintindihan ba yung example natin? Type 8 naman kung naintindihan. Ayan. Ayun. So, yun yung ano ng corrective action. Ay non-conformity, correction, and corrective action tsaka preventive action. So dito sa standard, sa 10.2, nandiyan yung non-conformity na explain ko na nga kanina eh. Non-conformity tsaka corrective action. So dapat, yun nga, yung letter A, ah, kailangan nagre-react tayo dun sa non-conformity. Example, yung kaninang example ni John Ray, 'di ba? Kung wala tayong ginawa doon sa incident na yon, is magiging non-conformity siya dito sa 10.2. Meaning, ulitin ko, nangyari yung incident, wala tayong ginawa, hindi tayo nag-correction, ay sigurado magko-correction tayo. Tama ba? Magko-correction. Kasi hindi matutuloy yung production nag-correction tayo. Pero wala tayong corrective action. Wala tayong preventive action. So from that, magkakaroon ka ng non-conformity dito sa 10.2. So dapat meron. So, dahil umattend kayo nitong webinar na to, anything na may mangyayaring incident, kailangan yung gumawa. Ang incident na sinasabi ko dito, dapat yung malaki yung impact, high impact. Pag low impact yan, pwede kaya na ng correction yan. Pero pag high impact yan, ibig sabihin major non-conformity yan, is kailangan yung gawan ng mag-correction kayo. Una-una, i-address nyo muna yung non-conformity. Kailangan aware kayo na merong non-conformity. Yun yung una, number one. Number two, gumawa kayo ng correction. Number three, ang correction, usually inaabot lang to ng 24 hours. Within 24 hours ang correction. Kailangan may gawin tayong action. Number three is corrective action. Ibig sabihin, pwedeng 1 week ito, 1 month, gagawa kayo ng root cause analysis, mag-fishbone analysis, fishbone diagram kayo, ganyan. So, yun yung gagawin nyo. Tapos, next is preventive action. Final is kailangan ma-document nyo. Kailangan nyo siyang i-document. Kasi pag hindi nyo siya i-document, pwede siyang maulit. Mauulit yung non-conformity na yon. So, from this process, makita nyo, sa amin kasi every quarter, nakapaskil or meron niyang may report, may dashboard. Malalaman yung non-conformity. Sige, pakita ko mamaya yung actual Tapos, sige, pakita ko na ngayon. Teka lang, para makita nyo. Saan na ba yun? Notion. Mhm.
Share. Wala yung share. Ayun. Kita ba? Type ano naman, type 8 kung kita. Ayun, sige. So ito example, bigyan ko example. Ito yung ano sa amin, findings nung nag-audit sa amin. Ito yung mga hindi siya non-conformance, hindi siya non-conformity, pero OFI siya. Ibig sabihin ng OFI, opportunities for improvement siya pag OFI. Ibig sabihin, mas mababa, pwede siyang maging non-conformity kung wala kaming gagawin. Meaning, inuunahan na kami nung nag-audit sa amin, pwedeng ano siya, parang nasa bingit na siya, 50-50. Parang konting-konti na lang pwede siya maging non-conformity, parang ganon. So yun yung OFI. Pag CM naman, alam ko comments lang to, parang comments. Ayan. Tapos GP is good practices. Ibig sabihin positive naman ito. Ayan. So from this, makikita nyo, ano ba yung aking, ayan. So dyan, makikita nyo na yung non-conformity or yung OFI sa lahat ng process namin is karamihan nasa 7, internal audit. Ibig sabihin, mahina yung internal audit namin. Ayan. So, ang next namin is human resource tsaka top management, yung mahina. Ayan. Tapos per clause naman, ayan, makikita, 7.2. Ayan, 7.2 yung pinaka maraming findings. So, ano ba yung 7.2? So, balikan natin ngayon. Nasaan yung kanina? Share slide. 7.2. Ibig sabihin, ang pinakamahina namin is 7.2 competence. Ayan, di ba? So, ibig sabihin, kailangan namin i-improve yung competence. Doon kami muna magfo-focus. Naintindihan ba? Type 2 naman kung naintindihan. Kung para saan yung non-conformity. Type 2 kung naintindihan yung process. Ayan. Or kung may question kayo, itanong nyo lang dito. Tapos sasagutin natin. Ayan. So, balik tayo dito. Nakita nyo kung paano, anong silbi niya. So, ibig sabihin, every time na may makikita kayong non-conformity, kailangan nyo siyang i-document. Dahil from that, makakuha kayo ng data, ma-analyze nyo siya, saan mahina yung organization nyo. 'Di ba? So, yun yung pwede nyong i-improve. Once na na-improve nyo yun, marami ng benefits na magagawa. Tsaka yung efficiency ng company nyo, mas okay na. Ayan. So, yun yung 10.2. Ayan, teka lang. Balikan natin. So, kailangan ito yung mga action na meron. Ayan, reviewing, analyzing ng non-conformity. So, sa amin, nire-review yun. Yun, nakita nyo naman, merong graphs. Di ba? May graphs, may bar graphs. So, from that, ina-analyze namin. So, na-analyze namin, 7.2 yung mahina, internal audit, tsaka top management yung mahina. So, from that, makikita nyo, maano nyo na kung saan nyo i-improve. Then letter C, implement any action needed. So yung mga corrective action, preventive action, yun yung kailangan i-implement, 'di ba? Then i-review yung effectiveness kung yung ginawa nyo bang action is effective. Like yung sa bubong na example ko, ginagawa nyo yung nag-aano kayo ng bubong, naglilinis, nagme-maintenance, nagpipintura, nagche-check ng text screw. I-check nyo kung tumutulo pa ba pag umulan. Kung hindi na, ibig sabihin effective yung action. Diba? So, yun, pwede nyo na i-close yung non-conformity. Ibig sabihin, done na siya. Ayan. Then, update nyo ngayon yung risks and opportunities. Di ba yung meron tayo sa clause 4 yata yun o 5, meron doon opportunities and risks and opportunities. I-update nyo yun. Yung action na, yung mga preventive action, ilalagay nyo doon sa risks and opportunities. Ayan, ipapasok nyo yun. Okay, then make changes to the quality management system if necessary. Ayan. So kung may mga babaguhin kayo sa system, sa process, i-update nyo na siya. Ayan. So yun yung 10.2. Then, saan na yun? 10.2.2, ayan, yung evidence. Like yung sinabi ko kanina, kailangan meron tayong evidence.
yun nga yung result ng corrective action, i-document natin siya. Ayan. So, pwede nyong gawin, search nyo sa Google or kay AI yung ito, type ko para mas madali na kayong, hindi na kayo mag-isip or gumawa. Preventive, hindi ko alam, may pumapasok. Ayan, preventive action form. Ayan. So, pwede nyong i-type kay Google or kay AI, can you make me corrective action and preventive action form? Ayan. So, para mas madali, dyan yung pwede nyong gamitin. Every time na meron kayong non-conformity, yan yung gagamitin nyo na form. So, bahala na kayong i-adjust yan based doon sa organization nyo. Okay? Naintindihan ba? Ayan. Type 8 nga kung naintindihan. Ayun, nakita naman. May nag-like. Ayan. Thank you, thank you. And ito yung mga tools na pwede natin gamitin for corrective action or for improvement. Pwedeng, example, the five whys. Example niyan, may tulo. Bakit may tulo? Siyempre, may butas. Bakit may butas? May kalawang. Di ba? Bakit may kalawang? Hindi na pinturahan. Ba't hindi na pinturahan? Walang schedule na kung bakit binipinturahan. Bakit walang schedule? Walang magpipintura, 'di ba? So parang ganoon or yun yung parang five whys. Magtatanong kayo naman magtatanong hangga't makuha nyo ano talaga yung pinaka root cause. Then yung fishbone diagram, pwede nyo i-check yan. Pag nag-training kayo ng Lean Six Sigma, yan tinuturo ito, yung fishbone diagram, five whys, yung mga ibang mga tools. Yun yung yung Lean Six Sigma. Isipin nyo yung Lean Six Sigma pang 10 point. Kung gusto nyo i-improve yung competency nyo, mag-training kayo, magiging competent kayo dun sa 10 sa clause 10. Kasi yun yung improvement. Si Lean Six Sigma nakafocus sa improvement. Ayan. Or sa pagtanggal ng mga defects. Ayan. So yan yung mga tools. Sabagay naka-record naman ito. I-check nyo na lang, panoorin nyo na lang uli. And the 10.3, ayan, yung continual improvement. Ayan, the organization shall continually improve the sustainability, adequacy, and effectiveness of the QMS. Ibig sabihin, non-stop improvement ito. Every management review, every internal audit, every non-conformity na ma-check, gawan nyo ng action plan, is improvement na yon. Or bawa, may makita kayong improvement sa opportunities habang nagre-risk and opportunities kayo, analysis. Yun, improvement na yun. Like sa amin, ang opportunity namin, iba yung ang dami kasi, teka lang, makita ko. Yung opportunity namin. Konti lang naman, di masyadong to. Opportunity, ayan, SWOT. Ayan, ito lang naman yung mga opportunity. Ay, sabay opportunity. Ayan, opportunity. So, meron kaming expansion, regional sales distribution, retail, partnership. Yan, so opportunity, digital transformation, CSR, manufacture ng mga bags, yan, government contracts, opportunities, strategic acquisition of smaller competitors, pwedeng bumili para yan. So, green products. So, yan yung mga opportunities. Ayan. So, nasa na tayo? So, from that, yung mga opportunities, makukuha nyo sa SWOT. Pwede sa SWOT, pwede sa KOTO, pwedeng habang nag-audit kayo, pwedeng sa non-conformity, pwede nyo makita, or pwedeng suggestion ng mga employees nyo. Example, parang boss, may nakita ako ganito yung ginagawa nila baka pwede natin gawin. So, opportunity yon. Pwede yon. Yung mga suggestion ng mga tao or suggestion ni customers or ng mga ibang stakeholders. Ayan. So, yung next is the organization shall consider the result of analysis. So, kailangan yung mga result ng analysis at evaluation is magawa ng action sa management review. Ma-address. Kailangan siya ma-address. Ayan. So, ito yung mga kailangan na actions, monitoring measurement, root cause analysis, corrective preventive actions, saka review and monitoring. So, yan yung mga key actions. Ayan, Q&A na pala tayo. So, yun, balikan ko lang uli, yung 10 plus 10 is about yung general nga,
yung meet customer requirements and enhance customer satisfaction. 10.2, non-conformity and corrective action. Then 10.3, continual improvement. So yun yung 10. Okay, so Q&A na tayo. Anong oras na ba? 6:41 na pala. Ayan, baka may question kayo? Ayan, ito na yung time, right time para magtanong. Ayan, welcome si Kyle Nelson Omak. Ayan. Madaming question, boss. Ay, madami. Sige, sige. Naipin na. Sige, sagutin natin. Hindi, Eh, hindi alam kung ano i-question eh. Sa dami. um, pero naintindihan naman yung mga, siguro Oo, mas, parang meron palang ganito, di ba? Parang may corrective, kailangan palang mm. gawa ng action. Yung, Actually, boss, ang question ko, ano naman, na-execute ko na yung corrective action plan, yung conformity. Hindi ko lang alam na ganito yung tawag niya. mm, Pero, ino-audit ko rin yan. Na-action na naman. Kaya yung pinakita mo kanina na data, yung nakikita mo yung may comment na room for improvement, yung mga ah, yun yung pinapangarap kong makikita talaga sa kumpanya eh. mm, Pero itong mga practices na to, yung corrective action plan, preventive, yung for example nagka-problema, nasusolusyonan naman. Kaya mm. lang hindi wala ako nung ano eh, yung pinaka Wala kang records, parang gano'n. oo, yung data na mismo na parang na-update siya pag may problema. Siguro ano, sa akin, unahin nyo, gumawa kayo ng corrective action and preventive action procedure. Feeling ko wala kayo ng. O, meron yan sa utak ko lang, pero sa mga Oh, tao, yun. hindi ko So kilala. una, kailangan nyo munang mag-document, i-document yung procedure, yung process na yun. Kasi kung Hmm, wala yung process na yun, wala tayong susundin, ano yung gagawin? tama. 'Di ba? So yun yung unang-una yung kailangan gawin. Kailangan magkaroon muna kayo, i-systemize nyo siya, i-document nyo yung process na yun. Example, may nangyari na non-conformity. Sino ang mag-i-issue ng CAPA form? Sino mag-fill up? 'Di ba? So yun yung ano eh. Tapos syempre ibibigay yun dun sa tao na kung saan yung merong error or non-conformity. Ang tanong, Mm, aware ba si tao kung paano niya fill upan yung form? Alam ba niya na may non-conformity siya? 'Di ba? So yun yung isang next step. Gagawa muna kayo ng procedure. The next is i-orient nyo yung mga tao nyo na eto may procedure tayo na ganito. So kailangan nila lang awareness sa buong sistema talaga para malaman nila na oy mm, teka lang ito pala yung mali ko para hindi sila magulat na pinag-iinitan yata ako 'di ba? So parang ang mm, basis nila dahil aware sila na may procedure ay mali nga yung nagawa ko hindi ko sinunod yung process. 'Di ba? Tsaka ang binibigyan mo ng corrective action, hindi yung tao, yung process. Ibig sabihin, hindi siya sumunod mm, sa process. 'Di ba? So, yun yung, from that, matututo yung mga tao natin na mag-correct or improve yung process nila. Na alam nila na, ay, hindi naman pala ako madidisciplinary action. Kasi ang kailangan process eh. Ang tama. fault nila is process. Pero madidisciplinary action lang ang tao pag attitude na yung problem. Pero kung process ang problem, ito yung common na nangyayari. Pag walang sistema yung isang kumpanya, process ang problem, pero ang nagsasuffer yung employee. Parang Oo. natatanggal yung tao, nabibigyan ng DA, parang ganyan. Actually, kahit gaano kagaling yung tao, pagka yung walang ganong sistema, Oo, nagkakaroon ng kawawa yung tao. misunderstanding bawat isa. Pero minsan, Mm, meron namang example, dahil naging pabaya siya dun sa process, ang naging effect naman nito is millions. Example, process mm, ito, process pa rin, mali yung process niya, pero million yung nawala. So, doon papasok yung DA. Maglalagay kayo ng limit na parang pagka ang process is ganito ang amount, ano na yan, DA na yan. Kasi syempre may nawala eh. May nawalang mm, amount or may nawalang customers. Di ba? So yun yung ano. Pero kung walang nawalang amount,
or maliit lang yung nawala, or nasirang equipment, maliit lang, ay ano na natin sa process yan. Pero kung malaki yung amount or malaki yung damage, yan, syempre kailangan nila maging accountable eh. Ayan. Pero kung Yeah, minimal lang, pinipikit ko na lang ganun. ayan. Pagka malaki. Oo. So yun, pero yun, kailangan nyo ng procedure, kailangan nyo i-orient, then kailangan doon sa procedure nakalagay sino yung mag-i-issue, sino yung magko-correct, tapos kailangan matuto rin sila mag-root cause analysis. Kayo din, kailangan nyo matuto. Di ba? So yun. Kasi hindi nila masasagutan yung tama yun eh. Kung hindi sila Mm. mag-root cause analysis. So competency, papasok yung 7.2. Ayan. Ayos. Ayan. Um, Tapos yun, isa-summary mo lang lahat ng non-conformity na makikita na ticket. Parang report ticket yun yung tawag sa amin. Ayan. Kappa form. Ayan. Ito lang, mm. naka-record pa pala to. I-stop na natin. Stop na natin para sa Okay. mga ano, pang ano lang to, pang Okay. mga naka face to face. Ay ano, naka